masilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunye. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. Talaga? Diba? Sama-sama tayo babago. Hoy, lumaki yung mata mo. Tatawagan yung presidente mong bangag. Bakit? Masakit ba ang katotohanan? Even Lenny never did that. Talaga? Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na bang karapatang dumalo? Pinanata ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Correct. Oh, masakit ang katotohanan, Lisa, di ba? Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang Yan. Yan lang ang ipakita ko. Oh, bakit, Lisa? Butod budlat, lumaki ang mata mo. Masakit ba ang katotohanan kung tatawaging bangag ang kuting mo? E di, bakit hindi si kuting magpa-drug test in public? Para hindi na siya tatawagin na bangag. Bakit hindi niya sasagutin ang mga paratang sa kanya na ganun ni PRRD? Sana sumagot siya. Putang ina, lumaki ang mata mo. Sino ka? Bakit? Anong pakialam namin kung badshot sa iyo si Sara Duterte? Sino ka? Hindi ka binoto ng tao. Ano ang mandato mo? Asawa ka lang ng bangag. Ano ang mandato mo? Liza Marcos. Wala kaming pakialam kung badshot sa'yo si Lisa dahil matagal mo nang hindi gusto si Lisa o si Sara. Matagal ka nang insecure kang Sara Duterte noon pa kasi talaga ang mukha mo parang mas maganda pa yung puwet ni Sara Duterte kaysa mukha mong korduroy. Yan ang sabi ni Maharlika. Sa kabangagan mo, sa kalasingan mo, nagkamali-mali ka na, nagkarungsin ka na ng text, andoon mo na isend kay Sara. Noon pa yan, election time pa yan, ang sabi ni Maharlika. Matagal mo nang hindi gusto si Sara Duterte. Huwag ka nang magpaawa, ipik, butod kang Lisa, kang kawatan na smuggler ka according to Maharlika at kidnapper ka according to Maharlika. Lahat ng pasabog ni Maharlika, bakit hindi mo kasuhan si Maharlika para lalabas ang katotohanan? At kung ayaw mong marinig na bangag yung asawa mong inutil na Marcos Jr. na wala sa maayos na katinuan, laging pabalintong-balintong ang desisyon, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ano yan? Matino ba? Noong una, hindi pa nakaupo, sabi niya, hindi tayo kakampi ng dalawang superheroes na China at Amerika. Ngayon, bumalintong ang utak mo, BBM. At ikaw, butod. Kahit badshot sa iyo si Sara Duterte ng 100 times, wala kaming pakialam dahil ang paningin ng taong bayan sa iyo, basura kang, dugyot kang, babae ka. Ikaw ang national problem. Yan ang sabi ni Attorney Glenn Chong. Matagal mo nang hindi gusto si Sara, panahon pa ng eleksyon. Naggaya sa kalasingan mo, kalanguan mo, nagkamali-mali ka na ng send ng text na punta kay Sara Duterte. Akala mo, estupida si Sara, bugok si Sara, hindi niya alam. Tapos ngayon, ikaw ang nagpapaawa, epik. Sus, nasasaktan pala kayong tatawaging bangag. Bakit ayaw sasagutin ni BBM na magpa-drug test siya in public para mapatunayan niya? Huwag mo nang itago talaga, Liza Marcos. Kasi halatado sa mga aksyon ni BBM, yung bunganga niya, yung pautal-utal siya na malayo yung IQ niya kaysa utak niya, magsalita pautal-utal, pangiwi-ngiwi yung bunganga niya. Ano yan? Yan ang epekto
ng bangag. Kung si PRRD ang nagsasabi ng bangag sa rally sa Davao, bakit ngayon idamay mo si Sara Duterte? Bakit wala ba si Sara Duterte karapatan na dadalo sa rally ng maisog? Bakit? Sino ka? Pipigilan mo? Sino ka? Jutang ina kang babae ka. Hindi ikaw ang binuto ng taong bayan. Wala kang karapatan na magkontrol. Kahit sino at ano ang gagawin. Si Sara binuto ng 32 milyong Pilipino. Wala kayong utang na loob. Putang ina ka, babae ka. Hindi makaupo yang BBM mo ngayon bilang presidente kung wala si Sara, kung hindi dahil kay Sara. Tapos ngayon ikaw pa ang paawa ipik, na dahil ganun, yun lang ang rason mo. Insecure kang, bruha ka. Kahit nga kang Amy Marcos, insecure ka eh. Matagal nang pasabog ni Maharlika ang mga yan. Mismo ikaw nagsasabi ka kay Maharlika noong election time. At saka nung kahit nananalo na si BBM, sinasabi mo pa rin niya na I don't like Sara Duterte. Mismo sinabi yan ni Maharlika. Tapos ngayon, baliktarin mo ang kwento para magpaawa ipik ka. Kaya bad shot si Sara sa'yo. Sinungaling kayong mag-asawa kayo. Kayong dalawa ng asawa mong bangag. Sinungaling ka, walang hiya ka, wala kayong utang na loob kay Sara Duterte. Doon ka magagalit kay PRRD dahil si PRRD ang nagtumawag sa kanya ng bangag, hindi si Sara. At wala kang karapatan pigilan si Sara na aatin sa rally ng maisog dahil alam ni Sara at randam ni Sara ang panggigipit ninyo. Ang secret martialong ginagawa ninyo na lahat gusto nyo kaming tanggalan ng karapatan naming magsasalita, karapatan namin na pumuna sa administrasyon kapag nakikita naming hindi tama. Pero ang gusto mo, Lisa, dahil ikaw nga daw ang nagpapatakbo sa Pilipinas, mismo sinumpaan iyan ni Atty. Glenn Chong, na ikaw ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Si BBM Marcos ay isang flower pot lang, isang taga-pirma lang. Yan ang sinumpaang salaysay ni Atty. Glenn Chong. Jutang inakang butod, budlat ka. Lumaki yang mata mo, korduroy ka. Wag kang magpapaawa ipik. Dahil kung ayaw mong tawagin na bangag yung kuting mo, magpa-drug test siya in public. Yan ang panawagan namin. Kung hindi nyo kaya, resign, lumayas kayo dyan sa Malacanang. Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Hindi mo pag-aari ang Malacanang. Butod ka. Yan yon. Gigil ako sa'yo. Ikaw pa, matagal mo nang hindi gusto si Sara. Ginagamit nyo lang si Sara para kayo makabalik yung Marcos sa sa Malacanang. Ginagamit nyo lang si Sara. Binudol nyo si Sara. Yun ang katotohanan. Binudol nyo pero wala kang utang na loob. Tsutang inakalisa ka. Wala kang karapatang pumigil kung sino, kung saan dadalo si Sara Duterte. Dahil binuto yan ng 32 milyong Pilipino. Ikaw, sinong bumoto ka? Ang paningin ng lahat ng taong bayan sa inyong mag-asawa, kayo ang problema ng Pilipinas. Kayo ang kalaban ng taong bayan ngayon. Tangina ka. Pabiktima, epik ka pa. Walang hiya kang, Lisa ka. Matagal na. Bakit hindi mo kayang, hindi mo kayang kasuhan si Maharlika? Hinahamon ka ni Maharlika na kasuhan mo siya para makikita at karay-karayin ka ni Maharlika. Yung pasabog ni Maharlika na isa kang kidnapper. Isa kang mastermind na kidnapper na kinikidnap mo yung 2 batang nakakaawa doon sa Turkey na hinihiwalay mo yung sa nanay nila. Walang hiya ka, Lisa. Anong klase kang bruhang babae ka? Bakit hindi mo kayang kasuhan si Maharlika? Kasuhan mo para lalabas ang katotohanan.
Maano yan eh, high crime yan. Sinasabi ni Maharlika ngayon na mga pasabog ni Maharlika na isa kang mastermind, isa ka daw isa ka daw kidnapper. Bakit ayaw mo si Attorney Glenn Chong? Ang daming mga pasabog, mga expose ni Attorney Glenn Chong. Bakit hindi mo kayang klasuhan si Attorney Glenn Chong? Bakit ang ginagawa mong kasungan ipadisbar ang niya, lisensya niya pagkaabogado? Bakit? Takot ka kay Attorney Glenn Chong? Kasuhan mo. Dahil sinusumpaan na ni Attorney Glenn Chong na manipula mo daw ang institusyon at ang kasabwat mong Smartmatic. Kaya nananalo yung bangag mong asawa. Bangag yung Marcos Jr. mo. Ikaw, Lisa, lasinggira kang dugyot ka. Yan ang mga pasabog ni Maharlika. Oh. Di ka masakit ba ang katotohanan? Langya kang babae ka, ikaw pa ngayon ang nagpapaawa, ikaw pa ngayon ang nagsasabing bad shot sa'yo. Pakialam namin kung bad shot sa'yo si Sarah. Wala kaming pakialam, hindi ka namin kilala, dugyot ka. Si Sarah ang namin dahil binuto namin. Ikaw, anong mandato mo? Tangina ka.